Kung tatanungin mo ang sinumang taga-Sul kung nasaan sila noong June 29, 1995, marami ang magsasabing malinaw pa rin sa kanila ang araw na iyon. Hindi dahil may bagyo, hindi dahil may lindol, kundi dahil sa isang ordinaryong hapon, isang buong department store ang biglang gumuho habang may mga taong namimili pa sa loob. Ang 10 department store ay matatagpuan sa Seocho District, isa sa mga pinakamayayamang lugar sa Seoul, South Korea. Isa itong luxury department store na nagbubukas mula umaga hanggang gabi, may 5 palapag, at pinupuntahan ng mga may kaya sa buhay. Sa labas mukhang moderno, malinis at ligtas. Walang makakapagsabi na ilang oras na lang magiging libingan ito ng daan-daang tao. Hindi alam ng karamihan na ang gusaling iyon ay may problema na simula pa lang sa plano. Orihinal itong idinisenyo bilang isang 4 na palapag na residential apartment. Ngunit habang ginagawa ito, nagpasya ang may-ari na gawing department store ang gusali. Ang problemang iyon ay hindi lang basta pagbabago ng gamit. Iba ang bigat, galaw, at stress ng isang commercial building kumpara sa residential. Sa halip na baguhin ng maayos ang structural design, nagtipid ang management. May mga load-bearing columns na inalis o ninipisan para magkaroon ng mas maluwang na espasyo sa loob. May mga engineer na tumutol at nagbabala na magiging delikado ang gusali. Ngunit imbes na makinig, pinalitan ng mga engineer na ayaw pumirma sa plano. Hindi pa doon nagtapos ang problema. Nagdagdag pa sila ng ika-5 palapag na wala sa orihinal na disenyo. Ang palapag na ito ay ginawang food court at mga restaurant. Dahil sa Korean heating system, nagbuhos sila ng makapal na konkreto sa sahig para sa underfloor heating. Ibig sabihin mas bumigat ang gusali kaysa sa kayang pasanin ng istruktura nito. Dagdag pa rito, naglagay sila ng malalaking air conditioning units sa bubong. Sa halip na maingat na ikabit, hinila lang ang mga ito sa ibabaw ng gusali. Sa prosesong iyon, nasira ang roof slab at nagsimulang lumitaw ang mga crack sa ceiling ng ika-5 palapag. Pagpasok ng taong 1995, hindi na maitatanggi ang mga babala. Araw-araw lumalaki ang mga bitak sa kisame. May mga tile na nalalaglag ng biglaan. May mga pintuan at bintana na hindi na sumasara ng maayos. May mga empleyado ring nakakarinig ng malalakas na tunog, parang may pumuputok sa loob ng gusali na malinaw na senyales ng structural failure. Paulit-ulit itong iniulat ng staff sa management. May mga engineer na muling nagsagawa ng inspeksyon at malinaw ang kanilang konklusyon. Ang gusali ay nasa seryosong panganib ng pagguho at kailangang ipasara at i-evacuate agad. Ngunit sa halip na unahin ang kaligtasan ng tao, mas inuna ng management ang posibleng pagkalugi kung isasara ang department store. Noong umaga ng June 29, 1995, mas lumala pa ang sitwasyon. Sa ilang bahagi ng ceiling, kita na ang bakal sa loob ng konkreto. May mga empleyado na inutusang ilipat ang mga paninda palayo sa mga bitak, ngunit walang customer ang sinabihan tungkol sa tunay na kalagayan ng gusali. Patuloy pa ring pinapasok ang mga mamimili na walang kaalam-alam sa panganib. Bandang tanghali, nagkaroon ng meeting ang management. Muling binalaan ng mga engineer na anumang oras ay maaaring gumuho ang gusali. Ngunit sa halip na ipa-close ang store, nagdesisyon ng mga may-ari na ipagpatuloy ang operasyon. Ang tanging ginawa nila ay patayin ang air conditioning upang mabawasan umano ang vibration. Walang evacuation, walang anunsyo, at walang babala sa publiko. Sa oras na iyon, mahigit 1,500 tao ang nasa loob ng 10 department store. May mga pamilyang namimili, may mga empleyadong nagtatrabaho, at may mga estudyanteng kumakain sa food court. Ang lahat ay gumagawa ng pangkaraniwang gawain sa isang ordinaryong hapon, hindi alam na ilang minuto na lang ang natitira bago tuluyang bumigay ang gusali. Bandang 5:00 ng hapon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw na parang pagsabog. Ang ika-5 palapag ang unang bumigay. Sa loob lamang ng ilang segundo, sunod-sunod na gumuho ang mga palapag pababa. Parang domino ang pagbagsak ng buong istruktura. Halos walang oras ang mga tao sa loob upang makatakas
o makapag-react sa nangyayari. Ang buong department store ay tuluyang bumagsak sa loob ng wala pang 20 segundo. Sa labas, may mga nakakita ng napakalaking ulap ng alikabok na biglang umakyat sa langit. May mga sasakyang natabunan ng debris. May mga taong nagtakbuhan at sumigaw. Hindi agad maintindihan kung ano ang kanilang nasaksihan sa gitna ng pagkabigla at takot. Agad dumating ang mga rescue team, ngunit napakahirap ng operasyon. Ang gusali ay gumuho ng patong-patong na tinatawag na pancake collapse. May mga survivor na naipit sa maliliit na espasyo sa pagitan ng concrete slabs. Ang ilan ay nabuhay ng ilang araw sa ilalim ng guho. Umaasang maririnig ang kanilang mga tinig bago tuluyang maubos ang lakas. Sa huli, 502 katao ang namatay at mahigit 900 ang nasugatan. Ito ang itinuturing na deadliest peacetime building collapse sa kasaysayan ng South Korea. Hindi lamang ito trahedya ng isang gusali, kundi trahedya ng sistemang piniling ipagsawalang bahala ang mga babala kapalit ng kita at reputasyon ng negosyo. Matapos ang masusing investigasyon, napatunayan na ang sanhi ng trahedya ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng sunod-sunod na maling desisyon, pagtitipid at sadyang pagbaliwala sa mga babala ng mga eksperto. Ang may-ari ng department store ay nahatulan ng pagkakakulong at ilang opisyal at engineer ang kinasuhan dahil sa kapabayaan at korupsyon. Ang 10 department store ay hindi gumuho dahil mahina ang konkreto o biglang nagkulang ang bakal. Ito ay gumuho dahil mas pinili ng ilang tao ang kita kaysa sa buhay ng iba. Dahil may mga nakakita ng panganib, ngunit piniling manahimik. At dahil may mga desisyong alam nilang mali, ngunit itinuloy pa rin hanggang sa huli. Hanggang ngayon, ang lugar kung saan dating nakatayo ang 10 department store ay nagsisilbing tahimik na paalala sa South Korea. Paalala na ang mga gusali ay hindi lamang gawa sa bakal at semento. Ang tunay na tibay ng isang istruktura ay nakasalalay sa konsensya at pananagutan ng mga taong nagdidisenyo, nagtatayo at nagpapatakbo nito. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng true crime, mystery at real case stories, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong kasong tatalakayin, mga kwentong totoo, madilim at hindi dapat makalimutan. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na file. Dark Files.